Yo, what's up guys? So guys, for today's video guys, meron lang naman po akong again na i-share po sa inyo. Walang katapusang pag-share po ang gagawin ko po. Ang video na to, pinamagatan kong anong binago sa akin ng South Korea. Alam nyo guys, alam ko lahat po tayo may mga kanya-kanyang pinagdaanan sa buhay. Meron tayong mga kanya-kanyang laban na hinaharap. May mga kanya-kanya tayong paraan kung paano natin harapin yung mga pagsubok, samot-saring hamon ng buhay sa pang-araw-araw ng buhay na ginawa na lang ng Diyos sa atin, hindi ba? So, lahat sa inyo alam na yung iba na solid na viewers ko kung ano yung naging buhay ko rito, pero hindi po ako magsasawang ibahagi po ito sa inyo. Ano bang binago na sa akin ng South Korea? Actually, sa mga hindi nakakalam, second destination na bansa ko na to. Unang nakapag-abroad ako, Middle East, hindi ako pinalad doon, hindi po ako sinuwerte doon. As in, mga nasa 15,000 lang po per month yung sinasahod ko doon. O kaya 20 umaabot pag may overtime. So matagal na po yun. So umuwi ako dito, naka 3 years po ako doon, umuwi ako dito. And then pag uwi ko, nakita ko yung banner ng Jongpil language, which is kung saan ako under ng KLC sa tabi o sa likod ng munisipyo namin. Pero alam nyo guys, sino ba si Kabulol, di ba? Ano ba yung binago sa akin ng South Korea, di ba? So bakit ganito na lamang ako kung magsalita, hindi ba? Ano bang napundar ko na o ano ba yung nakamit ko na dito sa South Korea? So alam nyo guys, ito binabahagi ko lamang po to. Talagang literal at reality na sa mundong ginagalawan natin, ito yung mga nangyayari. Galing din ako sa napakahirap na pamilya. Lumaki ako nang hindi ko man nasilayan na hawakan yung tatay ko. As in, bata pa talaga ako. Yung iba sa inyo napanood na yung video to, yung journey ko rito. Pero gusto ko pong ibahagi sa inyo upang ma-motivate ko kayo. Kasi kung maraming point o maraming beses sa buhay natin na lumalaban tayo, pinipili natin lumaban despite sa mga iba't ibang struggle na hamon na pinagdadaanan natin. Kagaya na sabi ko, ang daming dahilan upang magpatuloy tayo na lumaban at tuparin yung mga pangarap natin. Subalit sa dami ng mga dahilan na yun natin upang mapanatilihin natin na maging matatag, positibo lagi sa buhay, higit na mas marami po yung dahilan upang wag na tayong tumuloy, hindi ba? Wag na nating asahan na mangyari, maabot natin sa buhay natin kung ano man yung minimiti natin sa buhay, lalo na't sa panahon ngayon, di ba? Kahit na nakapag-aral ka, gumraduate ka ng anong kurso na gusto mo, wala ka pa ring assurance na magtatagumpay ka sa buhay, di ba? Sa samot-saring nangyayari sa mundo ngayon, hindi natin alam kung sino-sino yung pwede natin pagkatiwalaan, di ba? Pero despite sa lahat ng bagay na yun, guys, isa lang yung sigurado na makakapagbigay sa atin o sa inyo ng pangarap upang maabot nyo. Kumbaga magiging katuwang nyo, magiging katulong nyo. Una sa lahat, kahit anong sabihin ng ibang tao, at the end of the day, katawan natin to di ba? Sabi ko nga, di ba, pag may nangyayaring pangit sa buhay natin, kasalanan mo yon. Pag may nangyayaring maganda sa buhay mo, ikaw din ang may kasalanan. Kasi katawan mo yan, ikaw ang nagde-decide kung saan mo gusto mong gawin, ikaw ang nagde-decide kung saan mo gustong dalhin yung katawan mo, di ba? Kung anong iniisip ng isip natin, yun yung ginagawa ng katawan natin. Tama, mali. So, sana guys, sa mga taong nangangarap, na mataas ang pangarap, matayog, walang problema. So sana ang pangarap nyo na pag-iipon sa Pilipinas, wag sanang dumating sa araw na pangarap lang na ipon nyo, di ba? Walang naging totoo. So kaya guys, sa mga nagbabalak na makapag-Korea, walang imposible, di ba? Tulad ko, guys, talagang as in broken family ako. Hindi ako ganun katalino at magaling din ako sa mga pangit na mga pinagdaanan sa buhay ng bata ako. Yung mga kababayan ko, kabaryo ko, alam nila. No, yung parang lalaki akong sasabihin nila kung parang yung makita mo yung kabataan ko, parang lalaki yan, dapat yung nanay niya mag-ipon na ng pagpiyansa, di ba? Naranasan kong manguha ng hindi akin nung bata ako. Hindi ko kinahihiya yun kasi bata ako nun di ba, menor de edad. 8 years old, 10 years old, hindi mo pa alam yung ginagawa mo, di ba? So, ginawa ko yun dahil sa mga nakasama kong mga kaibigan, mga barkada. So, napadpad ako doon. Kaya, marami ang nagtataka, hindi nila sukat akalain na maaabot ko, mararating ko yung katayuan ko kung nasan man ako ngayon. Ako lang, sarili ko lang,
ang naging katulong ko. Walang tumulong sa akin upang marating ko yung kinalalagyan ko. Alam niyo yun? So I do it on my own. Hindi ko inasa sa iba yung buhay ko. Kaya marahil mas gusto ko laging nag-iisa lang ako sa laban na hinaharap ko. Kasi sanay ako dun eh. Hindi ako sanay na may tumutulong sa akin, parang hindi ako komportable. Kaya kong mag-isa, kaya kong gampanan yung anuman kailangan kong gawin. So sinishare ko po sa inyo to dahil alam ko marami rin po sa inyo na nagdududa, di ba? Na makarating dito, matupad at makamit nila yung pangarap nila. So maniwala kayo sa sarili nyo, kung nakaya ko, mas kaya nyo rin po. Dahil ang laki ng binago sa akin ng South Korea. Noon bata ako, bisikleta lang, hindi pa ako makabili. Nanghihiram ako, mapapahiya ka pa, di ba? Sasabihin nila saan ka pupunta, aanin mo, ang ending nun hindi ka rin naman nila papahiramin. Ilang beses akong na-reject, ilang beses akong dumaan sa samot-saring pagsubok, struggle, stress, failure. Pero lahat pala ng yun, kailangan mo maranasan upang ma-realize mo yung bagay talaga na gusto mong gawin. Minsan kasi, kailangan natin ibahin yung mindset natin, di ba, over sa patient. Kasi may mga taong matyagang naghihintay sa gusto nila. Hintay lang sila ng hintay. Minsan kasi yung paghihintay mo, hindi rin nagiging worth it yun eh. Baka mali yung ginagawa mo. Try mong ilagay sa ibang lugar o ibang posisyon yung sarili mo, yung mindset mo, baka nandoon ka. Gets nyo yung ibig ko sabihin? Kaya nung time na iniisip ko na yung buhay ko walang mangyayari, ganyan ang tingin ng tao sa akin, nare-reject ako, walang tumutulong sa financial sa mga gusto kong gawin dahil mahirap lang kami, hanggang nakapag-asawa ako, kung saan ako napadpad na pagtatrabaho, tinitiis ko, talagang ang baba ang tingin ng mga tao sa akin noon. Wala kami sariling bahay, nagbukod ako, wala man poste yung bahay namin. Kapag medyo may dumaan na earthquake o biglang lumindol, pinagtitinginan yung bahay namin kung nakatayo pa ba o nagiba na. Alam mo yun, hindi ibang tao yung gagawa nun, mismo mga iba, kapamilya po natin. So ngayon guys, binibigyan ko po kayo ng konting motivation. Talagang pinaghirapan ko kung nasan man ako ngayon. At alam ko kaya nyo rin gawin yun. Sa ganitong edad, nung unang kontrata ko rito, 5 years ako rito guys. Yung mga lahat na nakuha kong benefits, mga naipon namin ng mag-asawa, nakapagpundar po ako, nakapag-provide po ako ng bahay na nasa 2.2 million. If I'm not mistaken, 2.2 million po yun. Tinawaran ko po ng 1.9. Pero ang total price na yun, 2.2. Kasi nag-down payment ako ng almost 800k or 900k yata. Para yung kalahati, hulug-hulugan ko. Sa edad ko na pumunta rito sa South Korea, 27, mga nasa 32 years old ako nung nabili ko yung bahay na yon. And then natapos ko, nasundan ng sasakyan, napag-aral ko, napagtapos ko yung anak ko sa private school, which is never kong napasukan na eskwelahan yon, di ba? So, yung mga bagay na yon, pag nandito ako sa South Korea, tinitignan ko. Minsan talaga guys, hindi natin naiisip na kumikilos pala yung nasa taas nang hindi natin nalalaman. Lahat may dahilan, lahat may purpose kung ba't nangyayari sa buhay natin ng ganyan. Hindi po ako, alam ko religyoso ako, hindi ako born again, hindi ako pastor, wala po akong ano. Sinasabi ko po to dahil ito yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Hindi po to scripted, wala akong binabasa. Kung ano lamang po yung naaalala kong pinagdaanan ko, yun po yung sinasabi ko po directly, straight from the heart, na sinishare ko po, binabahagi ko po sa inyo. Kaya sana guys, sa mga nakakapanood nito, pagdating nyo po rito, mag-focus lamang po kayo kung ano talaga yung pinaka-goal nyo, ba't nandito kayo. Kasi maraming mga ibang temptation dito. Number one, ano yon, yung mga kaibigan na pinakikisamaan mo, minsan sila yung magdadala sa'yo upang hindi mo maabot yung pangarap mo eh, di ba? Kaya mapili ka, huwag masyadong malapit, huwag masyadong malayo. Neutral lang yung pakikisama mo rito pag nandito ka na sa South Korea. Dahil pag naligaw ka ng landas, masasayang yung ilang taon mo na pagtatrabaho rito, mapupunta lang sa wala. Hindi habang buhay nandito ang Korea, hindi habang buhay nasa ganyan tayong sitwasyon. Kaya ako, ang binago sa akin ng South Korea, dito ako nag-matured at dito ako nakapag-isip ng mga bagay-bagay na never kong naisip o naintindihan nung nasa Pilipinas ako. Unang-una na yan, kung paano ka makisama sa tao. At pangalawa, kailangan mo rin isipin yung ikakabuti o ikakapahamak ng kasama mo. Hindi pwedeng yung sarili mo lang yung iisipin mo, di ba? Marami man tao na hindi kagaya natin mag-isip,
Pero ang importante, ikaw naiisip natin yun. Yun yung sinasabi ko sa inyo, blessed ka kung may ganyan kang pananaw sa buhay. Ano ho? At saka tawag dito, pag nandito na kayo, dito nyo matutupad yung pangarap nyo. Aminin natin sa hindi, ang hirap ng trabaho. Aminin na natin, mahirap kung ikaw na yung pinakamahirap na trabaho sa South Korea. Pero ang sinasahod mo, sumasahod ka naman ng 100K up to 150,000 pesos. Diba? In a month. Kahit napakahirap ng trabaho mo. Imagine mo yun, yung sinasahod mo yun, kahit ikaw na pinakamahirap na sahod, kikitain mo ba yun sa loob ng isang buwan? Kung magko-construction ka sa Pinas ng umaga at gabi, sige, isipin mo, anong mas mahirap? Yung trabahuin mo yun ng umaga at gabi pero hindi ka sasahod ng 150,000 o 85,000 pesos a month. Ngayon, nandito ka sa South Korea, kung may panggabi ka, kung may pang umaga, kung may overtime ka, i-grab mo, di ba? Kung kaya ng katawan mo lang. Pero, wag naman masyadong puro pahinga, puro relax, puro tawag dito, chill time, inom doon, gala doon. May mga taong ganyan, aminin na natin. So, be wise, be responsible sa mga action na ginagawa natin. Sabi ko nga, what you serve is what you get, di ba? So may mga panahon na akala natin yun yung tamang gawin. May mga instant na naiisip natin na gusto natin puro madali, di ba? Oo, maaari ngang maging magaan, madali para sa iyo sa mga oras na yon. Panandalian lang yun. Pero pagdating ng araw, dun mo marirealize na yung palang ginawa mong decision yun yung naging pahirap sa future na haharapin mo kung ano man yun. Maniwala kayo sa akin. So, grab the opportunity at saka magtrabaho kayong mabuti. Kailangan munang may pakita kayo sa tao. Kasi sa Pilipinas, guys, aminin na natin sa hindi, pag wala silang nakikita sa'yo, hindi sila naniniwala. Nagsasalita ka, hindi sila nakikinig sa'yo. Dahil bakit? Ang tao, binabase nila ang respeto nila sa'yo kung ano ang naabot at kung ano ang narating mo sa buhay. Tama, mali, di ba? Sabi nila noon, hindi daw mahalaga ang pera, di ba? Kasi kahit walang pera, kasama mong pamilya mo, mahalaga yun, masaya ka na. Pero ngayon, wala ka ring halaga kung wala ka ring pera. Aminin natin sa hindi, di ba? May mga kamag-anak, kaibigan, ng mga taong ganyan sa buhay natin, di ba? Napakasaklap nun, napakasakit, di ba? Kaya kailangan, hanggat wala ka pang napapatunayan, kailangan mo munang may pakita sa kanila. Nang sa ganun, pag uwi mo ng Pilipinas, makita ka pa lamang nila, ramdam mo na kagad yung respeto. Sila na mismo ang mag-adjust. Tapos ang mangyayari no, nakala nila ikaw ang nagbago. Ang hindi nila alam, sila ang nagbago, di ba? Sa tingin nila sa'yo, hindi na kagaya ng dati. Try and tested ko yan nung umuwi ako sa Pilipinas. Dati, gasoline boy ako sa Total. Ako yung nagsasir, ako yung nagpupunas ng windshield sa Total gasoline station. Pag uwi ko nung nakabili ako ng Pinas, na dati ako yung nagsasir, abay, nung dumaan ako sa gasoline station, nakikita ko yung sarili ko, magkakarga ako ng gasolina sa sasakyan ko na BRV. Sila naman ang nag-sir sa akin. Good evening sir, full tank po, diesel, unleaded po ba o premium? Sir, baka gusto niyo pong ilinisin natin windshield, air po and water sa tire tsaka radyo. Ang sarap sa pakiramdam guys, na makukuha mo lamang yung respeto pag may nakita na sa'yo yung mga tao. Which is yun po yung realidad ng buhay natin ngayon na ginagalawan. So, yan po yung binago sa akin ng South Korea. Pasensya na po sa mga naliliitan lang na bagay, sa mga bagay na binabahagi ko. Pero I'm sure naniniwala ako, ikaw nanonood kahit isa mo lang, malaking impact sa'yo yung mga bagay na naisishare ko po. Yan naman po yung target audience ko talaga, yung mga kagaya ko. May mga taong kala nila OA tayo masyado, pero alam ko may mga taong OA din na katulad ko na handang makinig at maniwala sa mga sinasabi ko at binabahagi ko po sa inyo. Dahil naabot ko yung posisyon ko to sa pamamagitan ng pagsisikap ko, yun lamang po yung may pagmamalaki ko sa inyo. Lagi nyo pong tatandaan yun. Kasi maraming tao na magaling magsalita, ngunit hindi naman magaling pagdating sa gawa. Action speak louder than words. Yan po yung lagi nyo pong tatandaan. So, again, hanggang dito na lang guys. So, gusto ko lamang po talagang ibahagi sa inyo yung mga bagay na yun kasi sa mga kaorasan na to, alam ko, ito yung mga kailangan yung motivation kung papunta na kayo dito sa South Korea. Mapapalayo sa pamilya, magpapaalam sa airport, sa mga magulang, kapatid, kung ano man yung iniwan mo, girlfriend mo o asawa yan. So, alam ko mahirap na lumayo sa pamilya. Ngunit, ito'y baon ko po para po sa inyo ng pagsalubong ninyo sa South Korea sa journey na haharapin nyo. Alam nyo anong alam nyo kung anong landas, alam nyo kung anong buhay na naghihintay sa inyo rito na pwede nyo kaharapin. Hindi ganun kadali. Diba? Tawag dito expectation versus reality. So, andito lamang po ako. Kung may katanungan po kayo, just send me a message on my Christoph TV channel
FB page, same lang po ng YouTube channel ko. At again, sa mga magpapa-shoutout, iniipon ko lamang po, just comment down below lang po. I-shoutout ko po kayo sa next videos na gagawin natin. Maraming salamat guys, di po ako magsasawa magsabi sa inyo yan, sa patuloy na tumatangkilik at naniniwala. Hindi po sa akin o hindi nagmamatter yung dami ng mga views na nanonood at naniniwala sa videos ko. Ang importante, yung quality, di ba? Over quantity. Yung mga quality ng videos ko, yung mga quality na viewers, na audience na nanonood, na na-appreciate yung ginagawa natin, yun po yung pinaka-importante sa akin. Isang napakalaking big check po yun. So again guys, good luck. Tawag dito. God bless us all. At yun, see you again on my next video. Annyeonghaseyo.